Hey, live tayo ngayon na live. Hello, sir. Sino ba? Sir Dan, hello, sir. Live tayo ngayon. Konting, lang, kakatapos ko lang din kasi nito. Itong, sino nga ba ito? Batman X Punisher. Didiscuss ko lang din yung mga methods ko nung ginawa ko dito. Tapos, bibigay na rin ako ng ibang tips para sa, nakalive ako. Sige, go. Grabe talaga. Hi po, idol. Thank you, sir. Thank you, Sir Dan. Sir Dan, yung project natin, gawin na natin. G na tayo dyan. Transformers, YOLO Park Wave 1, black primer, tapos silver dry brushing. Yan. Ay, teka, kunin ko pala yung mga pintura natin. Ito yung mga materials, ha. Nagbibigay ako ng mga tips. Actually, sinulat ko na. Kung gusto nyo mag-start ng toy customization, magbibigay ako ng mga tips dito. Yung mga sinulat na ako, eh. Yan. I-share ko lang yung video natin, ha. Sharing lang, ha. Pa-share please ng live natin. Kahit 10 people, pwede na yan. Kahit 10 people, pwede na tayo. Pwede na tayo mag-start. Paano ba dito? Kaya lang, ha. Nanonood din kasi ako sa PC, eh. Okay, yan. Lucky Costales, hello sir, good evening. Mag-share lang tayo ng live natin. Share sa groups, okay? Sharing live, okay? Pa-share po, pa-share. Meron ba kayong mga questions about toy customizations, about toy collection? Yan. Bibigyan ko kayo ng tips kung paano kayo mag-start. Kakatapos, ayan, may nagtanong, Sir Lucky Costales, sir, ask ko lang kung may top coat pa ba pag finish paint na. Yes, sir. Taga, kunin ko yung top coat ko. Hey, Sir Joseph, sir. Hi, Sir Rain. Hello, sir. Good evening. Maraming salamat sa pag-deliver ng mga items, sir, for unboxing, review, and customization. And also, shout out to Laruanan talaga for sponsoring yung mga videos natin. Yan. So, ito yung primer ko, Sir Lucky Costales. Uy, hello, sir. Hello, 15 viewers. Ito yung primer ko na ginagamit. Flat black. Favorite ko to talaga, Bosny. Bosny talaga. Dami ko nang na-test na primers. Pero solid talaga yung Bosny. Ito naman yung top coat na ginagamit ko, flat clear. Actually, pwede ko rin itong gamitin as primer. Ginagamit ko rin to as primer. Okay? Kasi kunwari dun sa dito, ginamit ko sa ginamit kong primer to dito sa mga flesh tone. Yan, sa flesh tone. Kunwari yung flesh tone, ayoko nang baguhin. Hindi ko na siya... Yan na yung base color ko. Kailangan lang magkaroon ng surface para kumapit yung paint. Ayan o. Parang nagpa-fluctuate tayo Okay naman yung audio ko and video. Kamusta yung video sa inyo? Okay naman. Yung audio ko, malinaw po ba? Yan. Nagpa-fluctuate dito sa okay daw. Okay po, nice.
Yan ang gamit ko mga materials. Malinaw. Thank you, sir. So ito, discuss ko lang din kung paano ko ginawa to si Batman X Punisher. So una, binaklas. Actually, yung tutorial video, ongoing na yun, sir. Ongoing na yung tutorial natin dito. Sabi ni Marco Torres Quadra, angas ng Dark Detective X Punisher. Oo, sir, ito. Tama ka, sir. Dark Detective to X Punisher. Teka, zoom in ko lang. Ayan. Yan. Yan, Dark Detective X Punisher. So, yan yung details niya. So, you have the face. Tapos, yung skull niya, yung white paint na dito, dry brushed yan. Dry brushing talaga. So, kung sa customization, meron kayong isang skill na matututunan, tingin ko yung dry brushing. Talagang importante yung dry brushing. Uy, 27 viewers. Hello, Everett. Nag-message si Everett. Wait lang may nag-send eh. Okay lang, okay. Yan. Sabi ni Ron Patrick Ballesteros, good evening, Sir Ring. Good evening din, Sir Ron. So yun, kung meron isang skill na gusto kong talagang ma-improve pa or matutunan for starting sa customization, dry brushing talaga. Sobrang laking nagagawa ng dry brushing. Katulad nito sa area na to. Yung base coat, matik na yung base coat kayang-kaya na gawin yun. Pero minsan, syempre, yung mga base coat, medyo mahirap din gawin. Kaya kailangan din talaga natin ng practice. Hey, ang daming comments. Hello! Everett Jacobs, hello bro, magandang gabi. Another awesome work. Thank you, sir. And sabi ni Mark Andrews Urbano, angas sir, thank you. Sabi ni Mark Lexer Ami, good evening sir. Sabi ni Cez Gopela, hello sir. Shared agad, syempre. Thank you very much, Sir Cez, for always sharing my work. Hintayin mo yung ating project together. Naghahanap ako ng cloud for you. Super excited na rin ako doon. Who is Patrick? Good evening, Master. Hello, sir. 36 viewers. Thank you very much. Dami Thank you. Everett Jacobs. Pagawa ka na rin, pre. Ang ganda ng gawa sa akin ni Brother Rain. Thank you very much. Sabi niya, teka, zoom out ko para makita niyo ibang gawa ko. Ayan. Grabeng ganda. Sabi ni Marco Torres Quadra, boss, yung dry brushing ba hindi kukupas katagalan? Hindi sir, kasi may top coat naman siya eh. Nagpa-fluctuate ba yung feed ko sa inyo? Nagbablock ba siya? Kasi sa akin, nagpa-fluctuate eh. Okay, Jim Baiza, grabeng ganda. Thank you very much, sir. G. Sabi ni Cez Gopela, thank you. Oh, thank you, sir, talaga. Sobra. Sa pag-share, sa pag-share, sa pag-comment. Grabe. Yan talaga yung pag-share. Malaking bagay talaga yan sa mga businesses. Kasi, di ba, free distribution sa Facebook. Tapos, i-share pa ng mga tao. Diba? So, really happy na nagugustuhan din ng mga tao yung ginagawa ko, and really happy na sinishare din ng iba. Kaya yun, gusto ko mag-give back sa mga taong sinishare yung mga works ko. Kaya yun, may mga projects tayo together, Sir Cez, and also, yun yung ginawa ko kay Sir Justin Duerme of Just a Poptograph. Bumili ako ng laruan sa kanya, tapos kinostomize ko yung laruan, ginawa kong Just a Poptograph yung kanyang flash. So, he has the blue flash custom, one of one in the world, na merong logo sa likod na wolf. Kung ano yung logo ng shop niya, nandito sa likod. Yun. Sabi ni Rafael Vargas, good evening boss, patambay lang sir, thank you. Everett Jacobs, thank you for sharing. Neil Ryan Bellarmino Canutat, awesome work sir, thank you very much. So yun, explain ko lang din kung paano ko ginawa si Batman X Punisher. So you have the vest here. So naisip ko lang tong gawing Punisher kasi gumagawa na ako ng War Machine, Punisher War Machine sa ZD Toys. So sabi ko, sakto tong vest na to for a Punisher na customization. Sabi ko, ayun, sige nga, try ko gawin. Una, actually, ito lang gusto kong gawing skull. Itong vest lang. Tapos sabi ko, baka pwede rin dito sa mask. So nag-search ako kung meron bang, paano ba ine-execute yung skull dito sa cowl ni Batman. Oh, sir, Neil
Sabi ni Everett Jacobs, oh sir naman, one of one pa rin yung Chunli mo sir. Actually lahat ng customs ko, one of one pa rin in the world. Kasi kahit nasabihin kong gumawa ako ng multiple, iba-iba yung iba-iba yung execution eh. Iba-iba yung execution eh. Hindi ko masasabing parehong-pareho siya eh, talaga eh. Kaya tingin ko kahit gumawa ako ng 3 or 5 Green Knight, tingin ko iba-iba pa rin yung execution, iba-iba pa rin yung design. Similar siya, pero in terms of exact na highlights, exact na paint job, hindi ko ma-duplicate yun. Hindi ko ma-duplicate. Ano to? Ang white. May humawa ata dito. Yun. Tanggalin na lang natin. Humawa ata dun sa ibang pintura, primer. Pag sumikat ka na, sobra pwede ko na iabang na meron ako ng works mo. Oh, sir, thank you. Thank you very much for appreciating my work. So, yun, balik tayo sa dito kay sa Grim Knight tuloy. Dito kay Batman X Punisher. Actually, sold na to. Meron akong, ang selling price ko nito, usually yan, $250 per custom ng ganito. 250 USD. Ang price range ng mga works ko ay 150 USD up to $450. Meron akong mga premium line. Yung premium line ko yung yung ganito. Ito, premium line ko to eh. Ano siya? Manga style na colored. Yan, ganyan siya. Manga style na colored. Meron din akong manga style na black and white. Ito yung colored version. Ito yung one of the premium lines na ino-offer ko. Ganito. Tapos yung sumunod, ganito naman, para siyang repaint. Repaint lang talaga. So, ang normal price ko nito, ang range ko, $250. Oh naman sir, one of one din yung comic paint na Deadpool ni Sir Mark. Grabe yan. Check Mark Lexer Amis profile. Super ganda ng collection niya. Everything Deadpool custom. Sobrang ganda. So yun, ang range ng price ko dito sa mga ino-offer ko ay around $250. So ang range talaga ng custom works or toy customization fees ay $150. Yun yung mga battle damage na Iron Man. To $450. Yung $450, ito yung mga ganito. Mga manga style. And also, ang ino-offer ko rin pala, nag-offer din pala ako nito. Hindi ko lang, ganitong style. Yung solid snake na parang Yoji Shinkawa na watercolor or ink na style. Pero ang ginamit ko dito talaga, acrylics. Water-based acrylics. Yan. Hindi ko pa to dinidikit. Lahat naka-blue tack pa. Lahat naka-blue tack pa to. Ayoko kasing idikit muna eh. Ayan, shoutout to 3D Hub MNL for this awesome print. Kung gusto nyo magpa 3D print sa kanila, maganda yung gawa. Sobrang linis. Kaya tuwang-tuwa ako nung nagkaroon sila ng solid snake. Sabi ko, kailangan ko magkaroon ng solid snake na yun. Present Idol, Val Kilmore RFG, present. Thank you sir. Yan. Tapos, isa lang ba tayo? Dito. Okay, after nung baklasin yung mga parts, pinrimer ko minas ko yung yung flesh tones, minas ko yung kanyang face para hindi ko ma-spray ng black. So all parts are sprayed by Boss Need number 4 flat black. Tapos after ng flat black, detail work na ng skull. Yung skull muna yung ginawa ko, tapos dito sa cowl. Tapos tama ba? Dinry brush ko pala muna ng silver gamit yung gunmetal pala na Vallejo. Yun, dinry brush ko muna lahat ng gunmetal na Vallejo, lahat ng parts. Yan, pati ito, yan. Tapos detailing na ng skull. Tapos ng cowl. Tapos yung belt na.
Belt, ang gamit ko dyan, leather brown from Hero Paints. Tapos yung pan dry brush ko dito, Earth Time from Armored Komodo. Tapos yung gold na ginamit ko rito, Vallejo Metal Color Gold. Ayan. Tapos yung blood na ginamit ko dyan, ito. Hero Paints Water-Based Acrylic Primer Warm Red. Okay? Tapos for this, naisip ko lang na, parang pwedeng gawing detail yung mga skeleton na gloves. Yan, parang skeleton din yung design dito sa kanyang gloves. Tapos dito naman sa kanang balikat niya, meron siyang boss na kill count. So meron siyang 8 boss kill counts. And dito sa arm guard niya, gold yung ginawa kong gauntlet. Tapos dito rin meron siyang mga parang some sort of blades, gold din yung nilagay ko. Also ito, in-equip ko na lang dito sa likod. Ginamitan ko na lang muna ng blue tack. Kasi parang gusto ko sa likod na lang siya muna naka-equip eh. Parang weird na itong weapon na to eh. Tapos binigyan ko na lang siya ng baril kasi Punisher siya. And also yun, yung nag-add ako ng blood effects dito sa shoulder niya kasi parang ang plain ng shoulder niya. And also, yung pinaka last before top coat, nag-add ako ng physical na battle damage dito. Yan. Tapos dito rin sa knees and sa shin. So yun, tapos gold detailing. So ang macro na proseso, baklas muna, tapos primer, tapos add paints, and then dry brush, add highlights, detailing, tapos top coat. So yun yung pinaka-proseso niya. Tapos ito yung Grim Knight. Yan. Nakita niyo na to. Tapos actually, ipe-present ko lang din kung ano yung mga tips sa pag-custom. Ito sinulat ko na. Yan. Number 1, ito sabihin ko na. Number 1, watch YouTube video tutorials and then apply. Kasi hindi lang naman teka, zoom out ko. Hindi, tingin ko, yung syempre, nakakapag-research tayo sa YouTube. Lahat ng YouTube tutorials nandiyan na. Lahat ng kung paano kayo mag-base coat, mag-weather, mag-paint ng statues, mag-paint ng mga action figures nito. Lahat nasa YouTube na. Kaya kailangan nating i-apply yun. Kasi parang hindi natin matututunan yun hanggat hindi natin siya ina-apply eh. So kailangan natin mag-take ng action. So, number 2, second tip para sa toy customization, you need a lot of patience. A lot. Marami talagang trial and error sa pag-customize ng mga action figures or ng mga statues. Number 3, test everything you need. Kunwari ito, bumili ka ng new paint, yan, Hero Paints. Tapos, bumili ka rin ng Earth Tone na brown. Ano ba yung brown? Ano ba yung brown na gusto mo para dun sa project mo, di ba? Ano ba yung brown na gusto mo para sa project mo? Kailangan mo siyang i-test using spoons. Actually, nag-spray ako sa mga spoons ng, kuwari ito, yung primer. Pine-prep ko yung spoon para paglapat ng mga pintura, alam ko yung kung anong rehistro sa figure, or kung magpe-paint kayo ng bagong type of paint or ng bagong color sa isang figure na hindi na kayo gagamit ng spoon, pwede sa likod muna para pag nasa harap na kayo, makikita niyo kung ano yung rehistro ng kulay dito sa figure. Kasi usually yan, pag nasa bote, bright yung kulay. Tapos paglapat niya sa figure, nagiging dark siya. Usually, yan ang property ng mga acrylic paints. Lalo na pag matubig. Kapag medyo malabnaw. Okay. Number 4, optimize your process. Kanya-kanya naman tayo ng proseso. Pero yung sa akin, in-optimize ko na ito yung primer na gagamitin ko. Ito yung brushes na gagamitin ko. Lahat nakaset na. Kaya sa paggawa ng customs, or ng toy customs, medyo, yun nga, na-optimize ko na yung proseso ko, alam ko na kung anong gagawin, nakaset na rin yung camera ko for YouTube tutorials, nakaset na yan, naka-record na, nag-edit na rin ako on the fly, habang nagpapatuyo ng mga parts. So yun yung proseso ko. Kaya kung ano man yung proseso nyo sa pagko-customize, malalaman nyo yun as you go along the way. Kasi meron kayong mga makakat na mga proseso. Hindi na ako nag-edit sa ngayon, sa PC. Sa CapCut na ako nag-edit ngayon. Tapos, yung ginagawa ko, tutorial sa
nagre-record ako as I go along dun sa tutorial. Actually, yung siguro kailan ko ba natutunan yun? Siguro this year lang. Kasi ang usually ginagawa ko na, nagre-record ako, tapos time-lapse ko. Tapos, i-edit ko pa sa computer. Tapos, nakapila lang siya. Ang tagal nakapila habang may ginagawa pa akong iba. So, nababaon yung tutorial, hindi ko na na-upload. So, ang ginagawa ko ngayon, habang ginagawa ko yung custom, nag-edit, sinushoot ko na, tapos doon na rin ako nagsasalita sa cellphone, sa mobile phone. Ang gamit ko mobile phone, ayan, shout out to Huawei Nova 5T. Yun ang gamit ko. Nova 5T lang talaga. Present Lodi, Patrick Ohastro, hello sir. Yan, favorite ko yun. Favorite ko talaga yung Huawei na Nova. Kasi it can record 1080p na 60 frames per second. So yun, number 5, optimize your workstation. Yan. Everything dito sa workstation ko in my arm's reach. So, pinaprepare ko na ano yung mga paint na gagamitin ko. Kung di man naka-prepare, nandun lang sa cabinet. Alam ko kung saan siya kukunin. Yan. Thank you to my wife pala sa pag-ayos ng mga gamit ko. Ito yung sample. Yan. You have all the brushes, you have all the paints. Tapos ito lahat ng paint collection, nakaayos yan. Yan. Hindi nakakasya yung iba eh. Yan, hindi nakasya. Yan. So you have Armored Komodo Hero Paints, Vallejo. Medyo aayusin ko pa to. Pero at least naka-arrange siya na nakikita mo yung kulay. Nakikita mo yung kulay kung ano yung gagamitin mo. Yan. Okay? Tapos you have the brushes, you have the materials, sponge, yung pang dry brushing, yung pang airbrush. Lahat nandyan. Tapos may mga palette. Yan. Lahat kompleto na. Para pag nag-custom kayo, hindi masisira yung momentum nyo. Diba? Hindi masisira yung momentum, tuloy-tuloy lang kayo. Tapos, okay, next. Ayun, number 6, constantly shake your paints. JY Glang, hello sir, good evening. Constantly shake your paints. Usually kasi yung mga pintura natin nasisira. Nagsisettle yung paint, yung pigment dito sa ilalim. Ang dami ko na rin nasirang ganito, sayang to. Vallejo metal color na gold tsaka silver. Nasira yung isang bote na silver. Grabe, hindi ko nagamit. Sayang na. Grabe. 400 pa naman isang ganito. Thank you, Sir Brian Socrates. Thank you. Socrates. Thank you. Yun. So, constantly, kung meron kayong mabibiling paint shaker, mas maganda. Okay? Number 7, don't worry about your mistakes. Ayan, part yan ng proseso, yung mga pagkakamali natin yan. Part yan. Kung magkamali man kayo dito sa pagpinta ng green na to, pwede nyo naman patungan yan eh. Diba? Wala nang problema dyan. Papatungan nyo lang naman ng pintura yan ng black ulit. Diba? Tapos pwede nyo nang kulayan kung anong kulay ulit na gusto nyo. Kung nagkamali kayo rito, kung wari, gusto nyo pouch pula, pwede nyo patungan ulit ng red yan. Papatuyuin nyo lang. Ayun pala, pwede kayong gumamit ng ito pa palang tip. Pwede kayong gumamit ng hair dryer o hair blower para mas mapabilis yung drying time. Okay? Yan ang secret ito yung mga secret weapons ko talaga. Actually, wala namang secret kasi sinishare ko naman din lahat. So, ito yung mga weapons talaga natin sa paggawa ng mga toy customizations. Yan. You have siyempre, pintura, you have hair dryers, tapos, ito, yung mga brushes, super affordable lang nito mga ma'am sir. Gamit na gamit niya eh. Grabe. Ito yung mga pang-detailing brush ko, pang-base coat. Ang pang-detail ko, ganito kanitis. Yan, from Arts mo to. Yan, shout out to Shopee page, Arts mo to. Sobrang nipis nito mga ma'am sir. Yan, pang mga maliliit na talaga yan. Ginagamit ko yan dito sa line work ng Batman Hush. Yan, sa line work yan. Ginagamit ko yung pink na brush. 5-0 yan. Ibig sabihin, sobrang fine ng tip nun. Ang isang brush, 50, alam ko, parang 50 pesos lang ata ito eh. Very affordable. Tapos yung isang set ng orange na brush, parang less than 30 pesos lang ata. If I'm not mistaken Parang yun yung price range niya. So para sa akin, bumili na kayo ng, hindi ko talaga
kahit na anong ingat nyong gawin sa mga brushes, kung talagang ginagamit na araw-araw, magiging ano talaga siya, worn out. So, I advise or I recommend na bumili na kayo ng marami kasi talagang sulit naman talaga siya. Kung ano yung function niya, talagang masisira siya eh. Magkakaroon talaga ng wear and tear, di ba? So, yun. Ayun, actually, yun na yun pala yung last eh. Number 8, enjoy the process and have fun. Actually, yun na yun. Don't worry about having a painter style. Ano ba yung style ko sa pagpipinta? Just execute kung ano yung gusto nyo maging vision. Kung ano yung vision nyo, pwede nyo i-execute yan based dun sa mga, kasi nga yung materials nandyan na Shopee, Lazada, lahat nandyan na. You have the brushes, you have airbrush, you have the paints, you have YouTube tutorials, everything is out there. So, kailangan nyo lang siyang i-grab or kunin based dun sa preference nyo, based dun sa mga gusto nyo. Kunwari, gusto nyo gumawa ng Batman custom na Punisher. Okay, ano ba yung mga paints na kailangan ko? Ano yung figure na kailangan ko, di ba? Ano yung figure, ano yung pintura, ano yung YouTube video na papanoorin ko, yan. Okay, question. Gazeta Tarasina. Master, ano ginagawa mo para pointed palagi yung brush? Salamat na marami. Actually, Sir Gazette, after using, talagang ano lang siya, pililinis ko lang ng tubig. Tapos pinupunasan ko nito yung mga cloth niya, ginaganyan ko lang. Make sure na wala siyang paint. Kasi pag merong paint diyan, ang mangyayari diyan ganito. Titigas talaga yung tip niyan, tapos magiging sabog-sabog yung tip. Ngayon, ang ginagawa ko dito sa mga gantong klaseng brushes, ginagamit ko siya pang dry brushing. So all goods yan, magagamit pa rin natin yan. Ayun, tama rin yung sinabi ni Brian Socrates na bumili ng marami. Yes, kasi sobrang affordable lang talaga. 4 na piraso for 25 pesos. Di ko sure parang 20 di ko sure, parang 30 pesos. 4 na yan. Gamit na gamit, ma'am, sir. Ang dami kong orange set na brush. Ayan. Gamit na gamit lahat. So, namimili lang ako. Minsan ang pinaka-favorite ko dito, hindi yung bago, kundi yung mga gamit na. Kasi yung gamit na, meron siyang ayan, katulad nito, meron siyang tumitigas yung dito sa may part ng brush, tapos mas nagiging stable siya. Kasi pag bagong-bago, sobrang lambot naman nung hair or nung tips. Kaya yun, depende rin yan sa feel ng brush. Pero ang maganda rito, may available na gantong set na mga brushes. Okay? Gazeta Zarina, sa bagay, mura lang kasi isang set. Yes sir, 4 na yun eh. Thank you, master. Welcome, sir. So yun lang yung mga tips ko for toy customizations. Actually, saglit lang naman to, 30 minutes lang tayo ng live eh. So, meron pa ba kayo ibang mga questions? Kailangan na rin nating Brian, need pa ba i-top coat, master, after matapos yung finish painting? Of course, sir, of course. Kailangan natin i-top coat. Ang top coat ko ay ito. Ang choice of top coat ko ngayon ay ito. Bosny Flat Clear. Ito talaga. Tapos, pwede rin naman kayong bumili ng Hero Paints na top coat. And Armored Komodo, meron ding top coat yan. So, ito yung latest project natin ngayon. Tapos na. Okay? I-explain ko lang din dito. Ito yung likod niya. Tatanggalin ko lang to. Yan. Kung magamit din ako ng blue tack, importante itong blue tack or tack it sa mga toy customizations. Kasi una, natutulungan yan tumayo yung mga figures kapag ang hirap ng patayuin. Pwede rin kayo mag-attach ng mga accessories sa likod. Sir Brian Socrates, thank you, master. Welcome, sir. Sabi niya, ganda. Thank you, sir. Kuru, kaya. Hindi naman malakit, boss, yung top coat. Tama. Hindi naman, sir. Kailangan lang siyang patuyuin talaga. Gamit ka, sir, na hair dryer, okay? Kailangan lang siyang patuyuin. Kasi pag na-excite tayo, ayun, wag
wag kayo ma-excite. Alam ko, nakaka-excite talaga pag kumari tinatanggal niyo yung mask. Kailangan niyo siyang patuyuin. Tapos saka natin tatanggalin yung mga masking tape or anything na mask area. Kasi usually yan, pag na-excite tayo, hawakan natin, tapos magkakaroon tayo ng fingerprint. Ayun, nasira na yung surface. Pero okay lang. Nangyari din naman sa akin yun eh. So, ang gagawin natin, ipipaint na lang din natin ulit, di ba? So, it's it. It's part of the process. Ito yung likod. Yan. It's part of the process. It's part of toy customization process. So, yun. Meron pa ba kayo ba mga questions? Kasi magko-photoshoot na ako nito. Photoshoot na ako ng Batman. Meron na rin akong mga clients na bumili nito. Umorder na. Okay? So, ang fee ko dito ay $250. Pero, sige, babaan natin. 150. 150 USD. Magkano yun sa peso? 8.5. So, yun yung lowest ko ngayon. 8.5 dito. Pero for international naman yun. Kung gusto nyong magpa-custom din ito, magbibitaw na lang ako pag marami na akong nagawa. Kasi syempre law of supply and demand tayo, 'di ba? Ngayon talagang talagang ang laki ng demand talaga. Na syempre I can only do so much with my hands, 'di ba? With my two hands. Kaya chip in lagi. So after every project, next na agad. After ng Chun-Li, next project na agad. Sabi ni Koy, anong brand ng paintbrush and blue tack na gamit nyo? Ang ginagamit ko rito ng paintbrush ay, actually sir, generic brush lang to eh. Orange set na brushes from Arts Moto PH. Sabi ni Jojo A Live, hey sir. Yung mga nasa Shopee lang daw sir. Oh sir, Shopee, Arts Moto. Try mo search, sir, Arts Moto PH. Alam ko, dire-diretso lang yun. Arts Moto PH. So, yun. Makikita nyo na to. What else? Ayun, kailangan nyo rin ng mga, parang sa Gunpla, or sa Gundam, ito. Mga alligator clips. Panghawak ng mga parts. Para hindi kayo ma-experience sa kamay. So, yun lang. That's it. Kumain na ba kayo? Kain na tayo. Order na rin akong food. 8:15 pa lang naman. So, baka after nito, photoshoot ko na. Tapos, i-edit ko na yung tutorial video. Yun pa pala, gumagawa rin ako ng, yung brand ng Blue Tack or ng Tack It. Teka. Pwedeng ganito sir, Bostik Blue Tack or Tack It. Ano ba yun? Faber-Castell ba yun? Try mo sir, Faber-Castell Tack It. Alam ko pwede rin yun eh. Salamat sa ideas boss. Also, yun sir. Welcome sir. Thank you. Oo naman. Welcome. Welcome sa inyong lahat. Ayan, kung meron pa kayong mga questions, PM nyo lang ako. I also do consultation. Ganyan, kung meron kayong mga tanong about anong primer gagamitin, anong paint gagamitin, anong figure gagamitin, anong magandang concept for this. Sure, no problem. Pwede kong sagutin yan mga ma'am sir. Libre lang yun. Walang bayad yun. Consultation, walang bayad ma'am sir. Ito yung mga customs natin. Marami pa tayong mga nagawang customs. Actually, inaayos ko talaga yung mga Bat Punisher. Yes, sir. Here we go. Bat Punisher. Teka, i-ano nga natin to. I-sentro nga natin to si Bat Punisher. Yan. So, you have Grim Knight, Batman X Punisher, and Batman Hush.
Ayan. Ito na yung mga tips. Nabigay ko na. Ayan. Nabigay ko na yung mga tips. Oo naman, sir. Libre lang yan. Libre lang yan. Magtanong lang kayo, sir. Lahat naman nasa YouTube channel ko din. And mag-send lang kayo ng message kung meron kayong mga questions. Ayan. Also, yung mga, ayan, idadagdag ko lang din yung mga works ko, kaya meron akong international fee dahil yung mga clients ko from Facebook and Instagram, actually dito lang din ako nakakuha ng clients sa Facebook, sa mga Facebook groups. Kaya kung gusto niyo makakuha ng mga foreign clients, sumali kayo sa mga Facebook groups. Okay? Sobrang daming doon, sobrang daming clients or sobrang daming hobbyists na they're willing to pay top dollar para sa mga ganitong klaseng customizations. Ang pinaka mahal or pinaka top na nabenta ko ay around $400. Yun yung Christian Bale na comic book na grayscale. $400 yun, ma'am, sir. Nasa ano na siya ngayon? Nasa nga bang state yun? Virginia. Nasa Virginia na siya. Ang dami ko na rin palang napadala na mga works around the world. So we have, ayan, yung Bane sa UK. Hindi ko na maisip specifically kung ano yung mga napunta dito sa mga, sa mga iba't ibang parts ng US or Australia. Actually, ito recent, Melbourne, Australia, shout out. New York, USA, shout out. Texas, shout out. Phoenix naman, Arizona, shout out. Canada, nakapagpadala na rin kami dyan. Virginia, nakapagpadala na rin kami dyan. Salamat nga pala kay Laruanan for helping me dun sa shipping. Okay, sabi ni... Teka, may mga comments lang tayo. Sabi ni RMB, solid naman ang paint, heart. Mas magiging mabangis to Lodi kung na-enhance ng sanding and avoidance ng paint chips. Yeah, I agree. Yes. Pero ito yung articulation, wala nang pinagbago dito. Walang pinagbago sa articulation. Yan, same lang. Same lang to, sir. Yan. Yan. Same lang siya. Walang pinagbago sa articulation. May clearance naman May clearance dun sa mga joints. Okay, next. Jojo A, nakapag-paint na rin kayo, boss, ng body cowl ng mga Tamiya or plastic cowl ng mga RC? Ay, di pa, sir, Pero gusto ko rin niya i-try, sabi ni Lon Abelia Fajardo, hello, sir, may I ask what if may paint, na-paint ka na lumagpas dun sa figure, then na-forgot mo lagyan ng tape. Ano usually nagamit mo pang alis ng paint? Usually yan, sir, ang gamit ko ito, cloth siya na basa. So, kunwari, fresh pa yung paint. Ito, sir, pag fresh yung paint, tapos napahid ko rito sa, kunwari, nag-apply ako ng blood marks. Diba? Nag-apply ako ng blood marks. Biglang napahid ko rito sa sa Punisher logo. Pwede ko agad punasan yung pintura. Kaya lagi ako merong rag dito sa tabi. Pag naman yung natuyo na, ang ginagawa ko doon, hindi na siya paint strip. Papatungan ko yun, sir. Papatungan ko ng kung anong kulay yung gusto ko. Sabi ni JY Glang, the ultimate crossover does not exist. Sir Ralph, I present the Bot Punisher. Thank you very much. Koy, nakita ko kasi yung pagayos mo ng cheap paint sa Mafex Spider-Man. Hindi ko kasi makuha ang timpla nun. Oo, sir, mahirap talaga yung Mafex or Mafex na paint repairs. Kaya hindi na rin ako tumatanggap nun. Dalawa lang tinanggap kong freelance projects nun for the paint chip repair. Tapos di ko na inulit. Hindi siya enjoy for me. Mahirapan ako magtimpla nung kulay tapos i-match mo dun sa stock na Mafex na body. Okay? Sabi ni
Sabi ni, teka, nawala ako ah. Comments lang muna. Patrick Don L. Lip. These are fantastic. Love your work. Thank you very much, Patrick. Sabi ni HDG De Guzman, Sir, ano po ulit ng brand ng paint ang gamit mo? Ito, sir. I use Hero Paints and Armored Komodo Paints and Vallejo Paints. Tsaka Bosni. Yan, sir. Ay, hulog. Yun, nahulog na. Nagkahulugan na mga ma'am, sir. Yun lang. Hulog na tayo. Yan, ito yung gamit ko. Vallejo Metal Color na mga finishes. Or na mga paints pala. Pa-commission din ako about Punisher. Oh, sir, okay naman yan. Maganda yan. Hi, Sir Rain. Masterpiece mo na naman. Thank you very much, Mike Lo. Mike Lo, hello, sir. Meron tayong project together, ha. Gift ko sa'yo yan, sir. La Cantina. Para sa'yo. Steel. Paglabas ng steel, G mo na agad yan, sir. Ship mo na agad dito. Tapos, customize na natin. Okay? Sabi ni Val Kilmore, RFG, pa-commission din ako Bat Puncher. Of course, yes, let's do it. Ganda ng Punisher Batman. Thank you very much, sir. Thank you very much. Sabi ni Ryan Pulvero. Sabi ni Sicknarf. Sino to? Cram Reyes. Sobrang solid yan, boss. Idol, Obra Maestra. For sale po ba yan? Yes, sir, for sale to. Pero sold na kasi to eh. Ang selling price ko dito ay $150. Sabi ni Brian Socrates, tinag niya si Cez Gopela. Hello, sir. Magkano pa paint ng head sculpt lang? Head sculpt lang. Ito lang? Hindi ko sure kung magkano. Siguro 800. Pwede na lang, 800. After ma-paint ng hero na clear mo siya, sabi ni RMB, after paint ng hero na clear mo siya ng spray paint na clear. Hindi ko maintindihan Hindi ko magets yun Oh, sir. So, parang, okay. So, nag-apply ako ng top coat, nag-paint ako ng base coat, tsaka dry brushing, and then top coat na clear. Top. Kemri Amigdao, good evening, sir. Ganda ni Punisher Batman. Thank you. Kirby Malahakan, Yahoo, nakanood din. Thank you very much, Sir Kirby. Sabi ni Koy Koy, thank you. Welcome, sir. Sicknarf, Cram Reyes, yung GK po, HM po, idol. Ang GK natin ay around 10K. Ito kasama niya, yung GK wala. Sorry wala akong box nito eh. Kasama kasi sa lote itong GK natin eh. So we have this type of weapons. Lahat ng weapons dun sa munition pack. Teka, pakita ko Ito yung kasama ng GK GK. 10K. GK 10K. Ito lahat. Lahat ng weapons customized. Itong binigay ko dito kay Bat Punisher. Isasama ko na rin dito kay GK. Kasi hiniram ko lang yan Kasama lahat yan dito So yan, meron kang freeze rounds, meron kang normal rounds, and fire rounds na grenade launcher. Ayan. Tapos meron ka ding freeze gun and fire gun. Tapos ito yung kanyang in-equip sa likod dito. Grabe, sobrang loaded nito Loaded to talaga. Loaded to si Grim Knight. Loaded na loaded. Parang yun din gusto ko sa pagko-custom. Loaded siya talaga. Talagang weathered, daming barrel, loaded with parang decals. Yan, sa Gundam gusto ko maraming decals, maraming details. Yan. HM nakuha si Punisher Batzer. Yes, 150 USD yan, sir. 150 USD. Sold na yan, sold na. Ang normal price ko dyan, 250 USD. Yun ang mga normal price natin. Pero kapag maraming supply, pwede ko ibabato ng yun nga, 150 USD. O kaya, kung trip ko lang magbitaw, pwede kong bitawan yan.
Pero for now, sobrang lakas ng demand. Ang years of work na gagawin ko ay around 1.5 years. Yan. 1.5 years worth of toy customization, personal projects, and commercial and client work. Yan. Yan. Kung gusto nyo, GK 10K only. Ang GK ngayon, napakamahal na. GK lang, grabe. 6K ata. Sir sir, kung sakali nagpa-paint ako ng head sculpt, saan location yun? Dito, sir, Quezon City, malapit sa SM North. Head sculpt na ganito ba? Kasi yung head sculpt from gray, ang marirecommend ko dyan si Sir Kirby Malahakan of Meraki Archives. Yan, nagpe-paint yan ng mga head sculpt. Okay, so yun na muna. Excuse me. Kain na muna ako. Meron pa ba kayo ibang mga questions? Ayan, ang daming weapons ito ni GK, grabe. Pinahiram ko nga lang to kay Bat Punisher. So yun lang mga ma'am sir, yun na yung mga tips ko. Ayan, sinulat ko na. Kasi kanina naisip ko lang, pwede ako siguro magbigay ng mga tips for toy customization. So yan, sinulat ko na rin. Tapos nag-live ako para din ma-discuss sa inyo kung ano yung mga thoughts ko about that. Okay? So yun, babalik ko na to sa plastic. Sayang walang box yung Grim Knight ko kasi kasama siya sa toy lot. Thank you. Thank you din, sir. Thank you din. Ay, maraming weapons yan. Pati handgun, customized. Handgun, Uzi, AK-47s. So, AK-47s. Yan. Tapos, long barrel na tawag doon? Pistol na may silencers. Silencer, Chicago typewriter. Yan, lahat yan na-customize. Para kay Grim Knight. Lahat yan. Kailangan ko na ata ng armory para dito. Siguro display na lang natin to sa Green Hills. Okay? So yun lang muna. Kailangan ko nang mag-out muna ngayon. Kasi magpo-photoshoot na ako. Okay? Julian Buen Camino. Hello sir. Dami nanonood. Thank you very much. Keith Kang. Hello. Good evening. How are you? Yeah, meron pa ba ibang questions? Out na ako in siguro 5 minutes. Thank you very much sa lahat ng support. Okay, for this opportunity na makapag-live din. Maraming salamat sa lahat na nag-share, sa lahat na nag-like, sa lahat na nagko-comment. Thank you very much for appreciating my work. I'm also thanking yung mga clients ko na they like what I do. And yun din. Sa lahat ng nanonood dito, sa lahat ng sumusuporta sa Ralph Cifra Toy Customizations, I'm really very thankful and grateful for all of you. Super nice. So more projects to come tayo. Ang next na project natin dito ay Tinko Heatwave or sino nga ba yun? Warhammer na ano ba tawag din? Space Marine. Yun. I have Space Marine. Albert Esguerra. Sabi ni Albert Esguerra, so, what's that? Ed Oliver Novera, paka-stig naman ng paint job, ng paint ng mga tubos. Thank you, sir. Thank you very much. Alright. That's it. Alright, it's sabi ni HDG De Guzman, sir, yung top coat spray paint mo po is gloss. Hindi sir, flat clear. Yung mga gloss na yung mga ginagamitan ko ng gloss, si Venom. Yun lang yung ginamitan ko ng gloss, sir, si Venom. After nun, di na ako nag-gloss. Favorite ko talaga flat clear. Ganda.
Ganda ng finish niya sa mga laruan. Pero testingin nyo muna kasi minsan iba yung registro niya sa per figure eh. Okay? Alright, see you soon. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye. Thank you, thank you.